guys, have a blessed Sunday sa ating lahat. So, welcome to my YouTube channel, Jen's Journey. So guys, for today's video, magre-react lang tayo sa reactor serye sa Hampas Lupang Umibig sa Anak ng Matapulba. So, ayan, shoutout sa full video guys. Syempre, you can watch in Wow Life TV. At syempre, maraming salamat sa Reactor Good Vibes. Syempre, Marge Marasigan, Wow Life, Miss Life, Trending Pia, RC Supremo, Borloy Thinking, Boboy TV, Dong A, Amazing Jano, sino pa ba? Marzano 2.0 TV, Marzano TV 2.0, and syempre, yun, Borloy's Thinking. So, ayan guys, so for this video, samahan niyo akong tumawa. Kung kanina, pinaiyak ko kayo. Sorry naman po, tawa lang. So, ngayon dito tatawa muna tayo guys. Inaantok ako. Ayun, syempre guys, huwag natin kalimutan suportahan. Syempre, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rabate Edna Vlog, ang buong team Kalingap. Syempre, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, and of course, Daddy Donut, Lorny TV, Kuya Red Noveno, Kuya Brooks, Kaprom D, sa mga The Rock, and syempre sa buong team Kalingap, supportahan po natin guys sa paraan ng ating panonood para din tayo nakatulong sa ating kapwa. Ewan ko lang kung matatawa akong ngayon guys, pero antok na antok ako. So come on, let's go. Dito tayo mag-start kay... Grabe, ang lupit. Ang lupit ni ni Piolo Pasco. Yan, Piolo Pasco. Ang lupit ni Piolo Pasco. So, malaki dyan. Ito sa akin. Kasi yan. Natawa ko na malaking dyan. Si Butchokoy daw, legit na malaki. Mas malaki ba yung dyan? Yung lagi daw nag-shade. Yung shade daw ni Butchokoy mo, murahin eh. Yung sa kanya, 200,000 pesos. Shoutout Marge Marasigan TV. Ayan, bagay subscribe. Supportahan ba natin si Marge Marasigan TV. Ang galing natin. Ang galing umakting ni Marge. Para ding ano. Para ding Don. Bagay na bagay talaga sa kanya si Don. Si Don Pasco. Sakit yung dyan ka. Ay, Marge. Tuloy tayo. Sa kanya siguro, nabili niya lang yan sa tabi-tabi. Basta pag nakita mo yun, yung bata, ganun lang yung bata. Yung kausap yung bata, nagaganon nga. Sinisip ng bata, ano mangyayari sa taong to? So, yan pala yung hacienda ni Don Pasco. Don Pasco, dalhin mo nga ako dyan. Pasyal mo nga ako dyan. Welcome back dyan. Although I'm not Angel Marie, but I'm Jen's Journey. Aray. yun ang karibal ko. Yun yung malaki yung kanyang gustong maangkin. Katawa si Don Pasco. Patala nagagawa ng pag-ibig guys, no? Tingnan mo nga yan guys. Mapera na yan. Andyan sa kanya lahat. Pero, doon naman siya nahirapan sa babae. Kasi nga, hindi lahat ng babae madadaan mo sa yaman, madadaan sa pera. Eh, kung paano kung nagkagusto ka doon sa babaeng gusto lang yung simple. Swerte mo kung nagkagusto ka sa babaeng gustong mapera, eh si Manny, yun. Pero siya, wala na akong boses. Si Don Pasco. Naluluwa ako sa tao. Sana all. O diba, may pa-yosi-yosi pa siya. So, forward natin konti guys. Punta tayo kay Don kay Don Facundo. Facundo. Yeah, shout out kay Don Facundo.
nangyari na, Shelda? Ba't daw maraming damo? Laki pa naman ang allowance, guys. 100,000. So, ganyan yung nadatnan niya. Diba? Ako na lang sana pinatira mo dyan. Don Pasco. Malinis pa yan. Tuloy tayo. Hawak-hawak pa siya. Isang Piolo Pasko. Pagkakalit lang dun sa busurerong So, siya na sa yung March Marasigan TV. Pag-support and subscribe to his channel, guys. Ay, hirap talaga maging mayaman. Kasi hindi lahat ng gusto mo nakukuha mo. Karon talaga. Pag kahit pa mayaman ka, hindi lahat ng gusto mo mababayaran ng pera, kaya mo kunin ng ganun kasimple. Kahit pa mapera ka, mayaman ka, baliwala yun. Kasi hindi lahat ng babae gusto yung mapera. May mga babae gusto yung simple lang. Diba? So, ayan, Marge. Gaya na sa'yo. So, ito naman si Angel Marino. Wow, siya kasi papa niya. Sinumbong niya si ano. Si Ate Veronica na lumandi. Wala ka talagang kaligayahan, Ate Veronica. Kasi sa ginawa mo, ito yung lesson learned sa magkapatid na yung parang, wag tayong masyadong selfish, no? Sa kaligayahan ng iba, sa kaligayahan ng kapwa natin. Kasi tingnan mo sa ginawa niya, naging again siya before, naging malupit siya sa kapatid niya. Ngayon, na siya naman di niya alam na siya, uibig din siya, di niya alam. So, ngayon, nagre-revenge ng kapatid niya. Ito yung malupit. Ito yung malupit, no? Kaya tayo, sa ating kapwa, wag tayong masyadong selfish. Kasi, hindi natin alam yung takbo ng buhay, eh. Hindi natin alam yung takbo ang puso natin. Kahit sabihin natin ayaw nating umibig, hindi ayaw ng ganyan. Hindi mo alam, hindi mo malalaman. Time will come, anytime, anywhere. Pwede mong maramdaman yon. Tapos pag ganun ka sa kapwa mo, syempre babalikan ka nun. So, gaya nito magre-revenge. Si Angel Marie. Go, Angel Marie. Shout out trending Pia. Angel Marie, it's your turn. So, yun, panoorin natin. Kasi Don Pacondo, nag-consumption sa mga anak niya. Kasi mga pasaway. Diba? So, kahit pa gaano pa karami yung pera mo, kung yung pamilya mo hindi magkakaisa, may kanya-kanya sila. Kasi lalo na't nasa abroad yung tao, yung pang mga magulang nyo, tapos kayo nasa Pinas. Tapos kayo mga luho lang yung inatupod nyo. Hindi nyo alam ang buhay abroad, guys. Grabe. Grabe yung sinakripisyo. Ito yung mga hindi lang good vibes yung matutunan mo. Kasi may mga aral din, no? Kasi gaya nito, salute kay, shoutout kay Borlaloy's Thinking, na nasa sa abroad siya dito. Ito yung, in reality, totoo to. Kasi may mga ibang pamilya, nasa abroad yung magulang nila, tapos tawag nila, sila nasa Pinas lang, tapos yung iba may hinanakit, hindi nila maintindihan yung sitwasyon, bakit iniwan sila. Tapos yung iba naman nakakaintindi, tapos yun nga, yung iba pasaway, ganito ganyan, ayaw mag-aral ng mabuti, pumapasok sa mga bisyo-bisyo, kasi nga wala yung magulang, ganito ganyan. May kasi, marami, kanya-kanya kasing dahilan. May mga ibang bata na nagre-rebelde, it's because nasa isip nila na iniwan sila. Tapos hindi nila maintindihan yung rason na kailangan lumayo ng magulang para mabigay yung pangangailangan nila, masusuportahan yung pangangailangan nila. Number 1 yung pagkain at lalo na makapag-aral sila ng mabuti. Yan yung goal ng mga magulang, number 1. Lalo na dito sa abroad. Yan yung number 1 goal and reason kung bakit maraming nag-abroad. So may mga bata pa din kahit paano na hindi nakaintindi, no? Kasi sa puso nila, mas kailangan nila yung pag-aaruga. No? Pero salute naman tayo at proud naman tayo sa mga bata na tayong nasa abroad, sa mga anak natin na nakakaintindi sa atin. Yung mga anak natin sa Pinas nag-aral ng mabuti, hindi naging pasaway sa naiwan doon. Tapos iniintindi tayo kung gaano tayo kahirap dito, naintindihan nila. Sobrang thank you, of course, number 1, my son. Sobrang thank you, miss you, nak. So, ingat ka dyan pala. Yung anak ko, guys,
Hindi ko alam, pero parang sa akin yung ugali niya. Naiintindihan niya ako. Minsan yan magsasabi, mauwi ka muna dito. So, nung last year, umuwi talaga ako kasi 4 years ako hindi nakauwi. Yun. Hindi siya pasaway, hindi unlike sa ibang bata. So, being proud ako sa anak ko, kahit mahirap kami, kahit broken family, wala kami ng papa niya, kasi may asawa na din yung iba yung papa niya. Still, yung anak ko, kung hindi lang siyang magbago, napakaswerte ko, mabuting tao. Kahit hindi man siya sa akin lumaki, sa mama ko siya lumaki, still, andyan yung respeto niya sa akin kahit malayo ako. Andyan pa rin yung kahit pag anong sabihin nila doon, sabi, huwag mong gawin yan, ganito, ganyan. Ipapaalam niya sa akin bawat galaw niya, ganito, ganyan. Yun nga, binilahan ko siya ng motor kasi nga, ayaw niyang humiram ng motor ni Papa, mga kapatid ko may mga motor. Sabi ko, ba't ayaw mong gumamit niyan, ganito, ganyan. Sabi niya noon, hindi kasi akin yan, ma, yung makasira. Yung word na yun, nung pag-uwi ko, nandito sa puso ko yun. Kasi sabi ko, yung anak ko katulad sa akin. Ayoko kasing gumalaw ng gamit na hindi sa akin. Kasi takot din ako. Sabi ko, pero hindi ko sinabi, sige, yun lang. Tapos ko, ganun ba? Tapos yung pagbalik ko dito, yun nga pinangako ko. Sana, sabi ko, pinapili ko siya ng birthday. Sabi ko, anong gusto mo? Maghanda ka ng birthday mo or be worth it ka. Sabi niya, motor na lang yung sa akin kasi pag nag-aaral siya. So, binata na din. O, diba? Sabi ko, sige, pero sa birthday mo, wala akong maipapangako. Depende na lang kung may magagawa ako. Tapos yun ang pinili. Binilan ko siya ng motor. Yung mumurahin man lang, second hand, at least, parang bago din naman siya. So yun kasi ramdam ko kung ano siya. Kaya siya ganun ka sa akin respeto, andyan yung niya sa akin. Never siya sa akin sumagot, never niya akong sinigawan. Ibang bata, mga sutil eh. Pero yung anak ko, grabe, nakaka-proud. Sana hindi magbago. Tuloy lang sa pag-aaral. Dito naman ako palagi. No? So, ayan, next year, magka-college. So, ayan, nakaka-proud yung mga batang ganyan na naintindahan tayo nandito sa abroad, nagsikap para sa kanila. Kasi, sa akin, personally, ayokong maranasan ng anak ko yung experience ko ng kahirapan. Kaya ako maagang nag-asawa noon. It's because sa situation na napakahirap. So, ayokong maranasan ng anak ko yun. Although, hindi ko naman naibigay ang marangyang buhay. Yung buhay bongga. Pero, at least, nakakain 3 beses sa isang araw. Masaya na ako dun. So, kaya dito Sir Berloy is thinking kay Sir Pacundo. Siyempre, nasa malayo siya. Siyempre, andyan yung pag-aalala kasi wala na yung asawa niya, no? Andyan yung pag-aalala, natural yun, normal yun sa magulang. So, yun nga, stress siya sa mga anak niya kasi may pasaway. Although, hindi naman lahat, kasi si Angel Marie, hindi naman pasaway. Yun nga lang, umibig. Doon naging pasaway kasi umibig yan. Yun nga, hindi natin maiwasan yan kasi yung pag-ibig, darating at darating yan. At naranasan din natin yan. So, yun nga, yung ko lang, habaan yung pangunawa, no? Kasi baliktad na kasi ngayon eh. Ngayon, yung mga magulang na dapat umunawa sa mga anak. Dati, yung mga anak dapat umintindi sa magulang. Pero ngayon, baliktad na. Lalo na ngayon, uso na yung mga gadget, high-tech na ngayon. So, tuloy muna tayo, guys. Stress, dito pa kundo. Bagay na bagay sa kanya yung sana. Patanggen pala to si Sir Berloy, si Stinking, si Don Facundo. Sabi mo si Rapi Tuldo. Ay! Bagay yung yung killer smile ni Daddy Donut. Shoutout kay Daddy Donut. Yung bagay yung killer smile ni Daddy Donut, gamitin sa mga ganito. Gaya kay Rapi Tulfo, diba? Sikat na sikat yung viral yung video na yun ni Rapi Tulfo sa mga edit. Maganda yun. Shoutout kay Daddy Donut. Oo nga, pasaway ka din Daddy Donut. Oo nga, hindi rin madali guys. So, forward natin medyo mataas to eh. So, ayan. Ito naman si Veronica. Ayan, shoutout kay Trending Pia. Ang galing ni Trending Pia, diba? Ang galing niyang kumilig.
Kasi nga matandang dalaga, tapos umibig siya ulit. So, normal yun. Sa reality, sa buhay, normal yun na kahit matanda ka na, wala ka pang asawa, tapos bigla kang umibig ulit. Biglang tumibok yung puso mo ulit. Di mo mararamdaman yung kilig. Kahit kinikilig ka dyan, sabi ng iba, hindi na bagay, matanda na. Normal. Kaya trending pa yan, naiintindihan kita. So, dito naman shoutout kay Marzano TV 2.0. Diba? Seryoso ni Marzano. Yabang Marzano. Marzano, saan na yung iPhone 20 mo? Yung ngayon na naman, sports car. Grabe, ang yabang talaga ni Marzano. Yaman din talaga to. Tuloy tayo. Ayan, consummation na naman si Don Pacondo sa isa niyang anak si Marzano. Ayan, Don Pacondo, mas stress ka talaga yun. Kung ako sa'yo, umuwi ka na ng... Kung ako sa'yo, Don Pacondo, umuwi ka na ng Pinas. Kasi mapera ka na, mayaman ka na. Lagahan mo na yung mga anak mo. Baka pag-asawahin mo na sila para magbago na sila sa buhay. Matuto na sila sa buhay. Kasi hanggat ganyan sila na wala pa silang asawa, wala. Yung nasa isip lang niyan nila, gala, pasaway. Pero pag may sarili na yan silang pamilya, matututo na yan sila sa buhay. Lalo na't magkaanak na sila. Kasi, may iba na yung mindset nila. Mag-isip na sila, may iisipin na sila, may pamilya na sila, may asawa sila, lalo na't magkaanak. Mag-iiba't mag-iiba yung mindset niyan. Kaya kung ako sa'yo, Don Pacondo, umuwi ka na ng Pinas at pasawahin mo na yung mga anak mo para hindi ka na ma-stress. O diba? At ikaw rin, Don Pacondo, maghanap ka na rin ng loved ones para tanggal stress. Bilisan natin. Tagal pa nito eh. O diba? O diba kung gaano siya kapasaway? Sabi niya, natutulog daw siya. Sabi ni Don Pacondo, wala na daw ginagawa. Sabi niya, natutulog. Di ba daw yun gawa? Pasaway ka talaga, man. So, although nangyayari talaga yan, guys, no, sa totoong buhay. Kasi pag nasa ibang abroad yung panggulang, yung anak, yung mga lalo na yung tamad, meron talaga at meron. Magkukunwari na, ito, tinatrabaho ko ganito, ganyan, may busy ako, ganito. Yun pala, nakatunganga lang, nasa computer lang, naggagawa, ng game, babad sa computer. Although, totoo siya, no. So, yun nga, kung ako sa'yo Don Pacondo, uwi ka na para matuto na tong mga anak mo. Kailangan mag-asawa na sila para matuto sila sa buhay nila. Para mabawasan na yung stress mo. And I hope sa'yo Don Pacondo at may darating yung yung babaeng para sa'yo. Achar. Tuloy natin. O diba? Kunwari tulog, nagko-computer lang. Marge, yung boss mo nasa likod. Naalala ko nung unang serye nila gumawa. Sabi niya, yung boss niya, muntik siya mahuli. Ayan, Marge. Bagay talaga kay Marge yung mayaman. No? Tingnan niyo naman. Kaya ang inabutan ko doon si... Napakaseryoso. Napakaseryoso ni Marge. Ay, wala ang tawa-tawa sa kanyang role. Natatawa ko eh. Wala yung tatay niya, pinuntan lang daw. Guys, wala na akong boses. Yung mga truck doon na mga luma na, sabi ko sunugin. At kabilin-bilinan ko sa kanya na makapapasukin, baka biglang napadaan doon. Iba talaga pag mayaman. Iba talaga pag mayaman. Ang totoo ko yung Marge. Diba? So, ayan. Bumisita si Marge sa asyenda nila. Asyenda nila, yung naiwan doon is, tamad. Mahal-mahal pa naman ang sahod. 100,000 monthly. Wow. Yamanin ka talaga, Marge.
Basurin na si Kwan, Butchoy. Eh sabi ko, isara yung gate at baka makapasok doon. Bigyan niyo naman ng kaligayahan si Marge. Lahat ng rule niya, wala man lang katawa-tawa. Pasayan niyo naman si Marge, Angel Marie. Sasaya lang yata si Marge pag sasagutin na siya ni Angel Marie. Yun, abangan natin. Kawawa ka naman, Marge. Punta ako dyan, Marge. Pasayin kita. Lalapag na si Darna. Sa ating lupa, alam mo naman. Alam mo naman yung mga magbabasura, kung ano-ano yung mga pinagkukuha. Oo. Sabi ko nga, sabi ko sa kanila, sa mga bodyguard na manmanan nila. So, diba? Gagawin ko ang lahat. Napaka-seryoso ni Marge. Makuha lang niya yung matamis na oo ni Angel Marie. Kahit pa mayaman ka, mahirapan ka pa rin sa lahat ng bagay. Saan? Sa panliligaw. Lalo na yung nililigawan mo, hindi ka bet, hindi ka gusto, doon ka nahirapan. Hindi kasi lahat nadadaan sa pera. No, lagi, sa totoong buhay, maraming ganyan. Hindi lahat nadadaan sa pera kasi may mga taong gustong ano lang. Sinusunod talaga yung tibok ng puso na. So, sa'yo, Marge, kung hindi ka man magtagumpay sa puso ni Angel Marie, so wag kang mag-alala. Na bata mo pa naman, no? Marami pang darating sa'yo. Wag lang susuko. So, tuloy lang sa tuloy lang sa pag-admire. Malay mo, time will come, darating yung babae na para sa'yo, yung magustuhan ka talaga, yung mamahalin ka na isang ikaw. Merong, lahat naman tayo may kanya-kanyang destiny. Maniwala ka lang sa destiny. Pero ako, Marge, hindi na ako naniwala sa destiny. Eh, ikaw, wag kang mawalang ng pag-asa. Don't lose hope. O, diba? So, ano lang, laban lang. Kaya, Marge, sabi ko nga, kailangan tayo, kung may mga gusto tayong ma-achieve sa buhay, kailangan handa din tayo sa sa nega. Yung parang hindi puro lahat ng positive i-assume natin. Kailangan handa din tayo sa magiging kumbaga negative. Kunwari, may gusto ka, katulad ni Marge, nanliligaw. So, alam naman natin na hindi siya gusto ni Angel Marie. So, dapat sa'yo, Marge, handa ka rin. Handa ka rin tanggapin kung anong magiging desisyon ni Angel Marie. At, syempre, sa mahal na mahal mo siya, handa kang palayain siya. At, syempre, maging masaya ka para sa kanya. Yun ang tunay na pagmamahal. So, hayaan mo siya na maging masaya sa iba. Hayaan mo siyang maging masaya kahit hindi ikaw yung dahilan. Yun pala yun. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Masaya siya, na gusto mong maging masaya siya, pero hindi ikaw yung dahilan sa kasiyahan niya. Pero yun ang kailangan mong tanggapin kasi nagmahal ka eh. So, syempre, kailangan acceptance and then move on. And then, go ulit. Kasi hindi ka magiging masaya kung may galit ka sa puso mo na hindi mo, dapat pakawalan mo muna yon bago ka magmahal ulit. Para ma-gain mo yung happy life, yung pagiging masaya. So, ayun lang, Marge, yung payo ko sa'yo. So, don't lose hope. Marami pang babae dyan, kung mag-alala. Masawa ko siya. So, dito guys, ito yung pinaka-worst, no? Pinaka-worst like, Butchukoy. Ayan, shoutout kay Butchukoy kay Wow Life. Ito yung pinaka-worst sa situation na pinaglaban mo yung tao kasi mahal mo. Pero yun nga, iba yung nagagawa ng power ng pera. Kasi kaya kayong paglayuin ng tadhana niyan. So, kay Angel Marie, ipapadala pala siya sa ibang bansa. So, nasa sa kanya yun. Yan ang pinakamahirap. Nasa sa kanya yung pinakamahirap na desisyon. Kasi, although hindi niya pinaalam agad kay Butchukoy kasi ayaw nga niyang masaktan. Pero, sinasabi naman niya, yun nga, andun na siya sa point na kailangan niyang mamili. Kailangan niyang mamili kung sinong susundin niya. Yung puso niya o yung magulang niya. No? Dahil sa kanya yung desisyon, nasa kanya yung mahirap na Kaya dito, feel ko dito, sinong pipiliin niya, hindi ko lang alam. Alaman pa natin. So, umiyak siya kasi parang pinili niyang
aalis siya. Iiwan niya si Butchukoy. Yun yung pinakamasakit. Kasi si Butchukoy, pinaglaban niya sa mga kapatid, kahit binalahura na siya, minamaliit, kasi siya, mahirap lang siya, basurero. Pinaglaban niya yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya, niya. Sinunod niya para lang maging masaya sila. Pero at the end, ang pinakamasakit, it's really hurt. Kasi at the end, si Angel Marie is iiwan lang pala siya. So, diba? So, pero I know na for Angel Marie is masakit din sa kanya. Pero, kailangan niyang mamili. Siguro, ang sa kanya dito is, iniisip mo na yung future na siguro mag-aaral pa siya, no? Kailangan niya munang sundin yung magulang niya, which is wala namang masama doon. Kasi, kung sila talaga ni Butchukoy, in God's way, diba? Magkikita at magkikita sila. Tapos, pareho silang maghintayan. Yun lang yun. Kung ako dito kay Butchukoy, kailangan may panghahawakan silang pangako sa isa't isa. No, kung hindi man kayang piliin ni Angel Marie si Butchukoy, kailangan may panghahawakan silang pangako na wag silang bibitaw or maghihintayan sila hanggang sa makabalik, makauwi, 'di ba? Ganun yun eh. Nasa sa kanila din yun kung paano nila i-handle yung situation nila, or kailangan na lang ba nilang itigil for us para maging peaceful na. Pero sa akin, kung ako tatanungin, ayoko gusto ko sundin ko yung nararamdaman ko. Kasi, ang hirap naman yun na sinusunod mo yung gusto nila, tapos hindi ka naman masaya. Kasi malaki ka na. So, kailangan mag-build ka rin ng sarili mong kaligayahan. No? So, kung mahal mo yung tao, ipaglaban mo. Unless kung wala ka namang inaapakang tao, time will come. Siguro sa una, hindi ka maintindihan ng pamilya ng mga kapatid mo. Pero, kung makikita nila na yung taong pinili mo, masaya ka dun, minahal ka dun ng sobra, at hindi ka pinabayaan, trust me, maiintindihan ka nila sa tamang panahon. So, yun lang para sa akin. Pero ito, tuloy natin. Hirap magsabi ng ganito, guys. Yan, umiyak talaga siya kasi masakit. Kasi mali yung tao. Pero nasa point siya na kailangan niyang mamili. Both side, or sa magulang niya or sa mahal niya. Pero whether kahit saan yung mapili niya, wala namang masama. Pero yun nga, may kailangan kailangan mag-forgive, yung magparaya muna. Kailangan nilang magtiis, no? Mayroong mga ganyang sitwasyon. Kaya mahirap. Kaya nga sabi ko, buti ito silang dalawa, alam nila pareho yung nararamdaman nila pareho. Ang pinaka-worst is, kung pinaglaban mo yung tao, tas yung taong pinaglaban mo, hindi ka naman kayang ipaglaban. Yun yung pinakamahirap. So dito, at least, may konting nakakayak si Angel Marie. Ayan, shoutout kay Trending Pia. Ang galing ni Trending Pia kumilig, no? Iba talaga pag pumapaibig na. Ganun talaga kinikilig. Diba? Hindi ko talaga mawari na talaga. Natawa ako sa tingin, pumayag siya na mag-take kami. Wait lang. Bakit ganun lang? Yung nauntog pala siya doon. Ayan, dito tayo kay Trending Pia. So, in here, guys, in this video, si Trending Pia talagang legit na nauntog. Dito, yung video na nakuha ko, hindi ko na nasali yun. So, ayan. Pero dito nauntog siya legit sa sobrang kilig niya. Oh, totoo. Diba? Iba nga naman yung nagagawa ng pag-ibig.
Kahit madisgrasya ka na, ayan, bali wala. Hindi niya na-feel yung pain. Hindi niya na-feel yung sakit na nauntog siya. Kasi, yung na-feel niya yung kilig, yung sakit, wala na. Bali wala na yun. At least, kinilig siya. Yan, shoutout kay Trending Pia. O, diba? Ang sakit. Ang sakit, Butchukoy. Butchukoy, you don't worry, lalapag na si Darna to save you. Ay, shoutout kay Butchukoy, kay Wow Life, syempre. Ang galing ni Wow Life, diba? So, dito, nag-ano siya. Kung baga, yung sakit na nararamdaman niya, dinaan na lang niya sa alak, no? Yung alak na ininom niya, siguro Emperador or Fundador, pero walang ice, kaya ramdam niya yung pait. Sana man lang may ice, Butchukoy. Tingnan mo, ramdaman mo lalo yung sakit. So, ayan o, inano na lang niya sa alak, syempre. Masakit din na iiwan ka bigla. Bigla na lang gano'n na iiwan ka kasi hindi niya alam, no? Hindi sinabi na aalis pala. So, ayan, nangyari yan sa totoong buhay, guys, syempre, no? Maraming ganyan. Syempre, pag ganyan, normal ginagawa, nag-iinom, nagwawala. Pero, alam ko, kinabukasan, mag-iisip ka. So, Butchukoy sa'yo, shoutout sa'yo, mag-iisip ka na kailangan, kung mahal mo siya si Angel Marie, kailangan mo muna siyang hayaan. Kung hindi niya kayang mangako sa'yo, hayaan mo muna siya. Kasi, ano mo lang sa Panginoon, kung kayo talaga, no? Ganun talaga din naman sa totoong buhay. Kailangan nating pagbigyan muna, para doon natin ma-taste, doon natin ma-prove kung gaano kanya kamahal, kung until when, kung pagbalik niya, hinahanap ka pa rin niya, o andyan pa rin siya para sa'yo. No, kaya Butchukoy, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung iiwan ka man ni Angel Marie, you don't worry, ang daming babae dyan. So, ayan, sa totoong buhay, syempre, masakit, no? Masakit kung iiwan ka na lang bigla sa ere, tapos minahal mo yung tao, parang siya na yung buhay mo. Lahat ng araw-araw pagising mo, siya yung lakas mo palagi. Tapos biglang mawawala, bigla kang iiwan sa ere. So, masakit yung ganon. Kaya si Butchukoy, iinom na lang niya. Andyan naman yung aso. Okay lang yung Butchukoy. Diba, walang ice. Ang pait. Wala na, si Butchukoy nalasing sa tansan. Nalasing sa tansan. Ayan. Oh, may aso naman. So, buti nga may aso. Kataldet do as part mo, Butchukoy. So, ayan, hanggang doon na lang. So, maraming salamat sa, So, masasabi ko lang for this reaction video sa Good Vibes series, sa mga reactor series. So, ayan guys. So, although, na siya, maganda yung kwento. May makakapulot ka ng aral sa mga totoong nangyari sa buhay natin. Mga totoong kwento, no? So, ayan, importante lang na patuloy tayong lumaban sa buhay, sa bawat hamon ng ating buhay. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Syempre, kung ay mag-forgive, kailangan natin mag-forgive, and syempre, move on. Life must go on, guys. So, nasa sa atin yun kung paano natin i-handle yung journey natin, no? Kung paano natin dalhin yung journey natin. So, nasa sa atin yun. Wala sa ibang tao. So, ayan, palagi lang manalig sa Panginoon. And syempre, maraming salamat, guys. Please watch a full video sa Wow Life TV. Magpapanood nyo ang full video nito. So, syempre, maraming salamat sa team, Good Vibes Reactor. Syempre, Wow Life, Miss Life, Trending Pia, Marzano TV 2.0, Marzigan TV. Syempre, RC Supremo, na wala siya dito kasi magpapaderma pa daw siya. And syempre, RC Mix TV, and of course, Borloloy's Thinking, syempre, and of course, Boboy TV, Dung-A, and syempre, Amazing Janos, na nagbiyahe pa siya, kaya wala siya dito. And syempre, guys, sino pa ba? Wala na. So, ayan, maraming salamat. Syempre, guys, hanggang sa muli. So, I hope supportahan natin at subaybayan natin ang bawat serye na ilalabas nila hanggang wala pa tayong Rochelle. Ayan, shoutout sa ating mga langga. Rochelle, Ruel of Malalag, and Rachel Morales Vlog. Ayan, keep safe mga langga. I love you always.
And syempre, stay strong lang palagi. Ayan, bye-bye!